Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sumagot si Choi Ina, yan din ang gusto kong sabihin. Hindi talaga tayo malalakas, kailangan kong maging mas matatag. At kailangang talunin ko siya, kahit manhid na ang mga paa ko, kahit hindi na gumalaw ang mga kamay ko. Magpapatuloy pa rin ako sa training. Alam nyo ba, siya si Young Master, hindi lang si Ilas Bent. Alam natin na gusto niyang palakasin tayo. At para sa akin, ito na ang huling pagkakataon ko. Hindi ko ito palalampasan. Kayo rin, itigil nyo na ang pagiging rebelde at tigilan nyo ang pagiging hanggal. Magpursige tayo. Lumipat ang eksena sa laboratorio ni Auntie, kung saan sinusubukan ng ating bida na ay manifest ang kanyang aura gamit ang kanyang mga kamay. Sabi ni Auntie, oo, konti na lang. Pero biglang naglaho ang aura ng ating bida, kaya napasabi si Auntie. Ay nako, nabigo na naman tayo. Sa tuwing ginagamit mo ang Mura, ang forma nito ay nagkakawatek-watek. Hindi ko inasahan na pagdating mo sa 3-star rank. Ganito pa ang magiging problema natin. Sana alam natin kung paano ginagamit ng mga sinaunang tao ang kanilang mana at ra. Pagkarinig nito, napaisip ang ating bida. Kung makikita ko lang muli ang mga alaala ng Boundless, malalaman ko kung paano ginagamit ng mga sinaunang tao ang kanilang mana. Pero sa ngayon, hindi ko pa mabuksan ang alaala ng Boundless. Ngunit, nang pumasok ako sa loob ng aklatan, nakakuha ako ng hindi inaasahang kaalaman. Ikinwento ng ating bida ang tungkol sa isang halimaw na ang enerhiya ay kulay tinta. Takot na takot dito ang iba pang mga halimaw. Pati ang mga general ng kaharian ay hindi ito natalo. Dumating ang mga bayani, at ikiniulong ang halimaw sa Thousand Monster Mountain. Bilang gantimpala, binigyan sila ng hari ng napakalaking premyo. At dahil sa kabaitan ng hari, naluha ang puso ng mga bayani at sama-sama nilang ginawa ang isang sandata na tinawag na Boundless. Marami akong natutunan tungkol sa sandatang ito mula sa library. At sa totoo lang, napakalaki ng naitulong nito sa akin. Sabi naman ni Auntie, wala kang dapat alalahanin. Sa sarili mong pagsusumikap, naging napakalakas mo na. Nakuha mo na ang kapangyarihan ng mana amplification at mana transformation. Ngunit agad na nagtanong ang ating bida. Auntie, pwede po bang magtanong? Ngayong nasa 3-star level na ako. Ano na po ang mga kaya kong gawin? Sumagot si Auntie, ngayon na nasa 3-star ka na. Magagamit mo na ang kapangyarihan ng Ra. At makakagamit ka na rin ng enchanted energy. Pero sa ngayon, hindi mo pa ito ganap na makokontrol. Habang tumatagal, matutunan mo rin yan. Pero mukhang sobrang pagod ka na. Kumusta naman ang klase mo? Sagot ng bida, ayos lang naman, tuloy-tuloy lang. Sabi ni Auntie, kung nahihirapan ka, pwede kitang tulungan. Lumipat ang eksena, nasa training hall na ang bida at napasigaw. Auntie, hindi ganitong tulong ang ibig kong sabihin. Doon ay may isang instructor na nagsasalita. Ngayong araw ay may special class tayo tungkol sa mana arts. Ang magle-lecture sa atin ay si Elder Li Jianhua ng Estimator Li Clan. Palakpakan natin siya, sabi ni Li Jianhua. Naku, huwag niyo na akong bigyan ng special na atensyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Sige, diretso na tayo sa punto. Unang-una, ipapaliwanag ko muna sa inyo ang mga fundamentals ng mana arts. Mga bagay na matagal naming pinag-aralan sa aming research lab. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, sinabi niya, ayan, naibigay ko na ang lahat ng boring na bahagi. Ngayon naman, fun part na. Ituturo ko sa inyo ang mana improvement method. Nabunga ng aming pananaliksik. Nagulat ang instructor at sinabi, ha! Wala namang ganito sa lesson plan mo ah. Sagot ni Auntie, syempre meron. At ito pa lang ang simula. Kaya lahat ng tao, umayos ng upo. Ituturo ko sa inyo ang mana improvement technique. Pero isa lang ang ipapakita ko sa inyo.
Kaya huwag niyong kalilimutan. Pagkatapos, umupo si Auntie sa tabi ng ating bida. Kaya agad itong nagtanong, Auntie, ano pong ginagawa niyo? Sagot ni Auntie, alam mo ba, ang mga direktang tagapagmana ng Estimator Lee Clan? Alam mo ba, ang mga tinatawag na Lee, ay dapat na makakuha ng buong suporta mula sa angkan ng clan. Iyan ang patakaran ng clan, kaya naman nandito ako para bigyan ka ng buong suporta. Pagkarinig nito, sinabi ng ating bida, Salamat, Auntie. Pagkatapos noon, sinabi ng instructor, Ngayon, gamit ang teknik na itinuro sa inyo ni Madam Li Jianhua tungkol sa mana, magsasagawa tayo ng isang duel. Kaya maghanda na kayo. Handa na ang ating bida sa laban, at ang kanyang kalaban ay si Choi Ina. Paglapit ni Ina, sinabi niya, Young Master Li Chiol, maghanda ka. Hindi ako magiging banayad sa'yo. Aatake ako ng todo. Sumagot ang ating bida. Ako nga dapat ang nagsasabi niyan. Maghanda ka rin. At doon nagsimula ang matinding labanan ng dalawa. Habang pinapanood sila, naisip ni Auntie. Aba, ang baby ko. Napakabagsik niya. Parang bumalik ang kabataan ko sa nakikita kong galaw niya. Samantala, sa likod, may dalawang batang nanunood at nag-uusap. Nakikita mo ba yang bata na yan? Alam ko kung sino yan, isa siyang illegitimate child, kaya hindi siya sinusuportahan ng pamilya niya. Pero kahit ganon, grabe ang lakas ng katawan niya. Na-activate pa niya ang kanyang hidden talent. Kaya malamang may nakuha siyang kakayahan. At ngayon, tignan mo kung paano niya tayo binabanatan. Hindi ito patas, sobra na to. Ang yabang niya, nakakainis. Narinig ni Auntie ang lahat ng iyon, kaya nilapitan niya ang dalawang bata at tinanong. Hoy mga bata, kaninong pinag-uusapan niyo? Agad na nagulat at kinabahan ang dalawang bata. Ma'am, hindi pa po ba kayo umaalis? Sumagot si Auntie, habang matalim ang tingin. Yung sinasabi niyo, para ba sa baby ko, sa disciple ko? Nang marinig iyon, lalo pang natakot ang dalawang bata, at nagsabi. Patawad po, nasabi lang namin yun dahil nadala kami ng emosyon. Ngunit lalong nagalit si Auntie. Ang lakas naman ng loob ninyong magsalita ng ganyan tungkol sa baby ko. Alam niyo ba talaga ang pinagdaanan niya? May karapatan ba kayong husgahan siya ng ganyan? Biglang lumapit si Kim Boxing at nagsabi, kung wala kaming alam tungkol sa kanya, siya rin, wala rin naman siyang alam sa amin. Wala talaga siyang alam tungkol sa amin. Tuwing kinakausap niya kami, palaging nauuwi sa away at pananakit. Lagi niya kaming iniinsulto. Ano bang alam niya sa pinagdadaanan namin? Kami lang ang nakakaalam kung gaano kahirap makarating dito. Kaya kung sinasabi mong napakadakila niya, mali yan. Pagkarinig nito, sinabi ni Auntie. Ibig sabihin, wala ka talagang alam tungkol sa kanya. At mabuti na rin siguro yun. Dahil kung kahit kaunti lang alam mo kung gaano siya kasipag, kung paano siya magtrabaho ng buong puso't lakas. Hindi mo tatrituhan ang buhay na parang laro. Nagnitngit si Kim Boxing sa narinig at naisip. Talaga ba? Ganon ba siya kasipag? Sige, desidido na ako. Susundan ko siya ngayong gabi at titignan ko kung gaano talaga siya nagsusumikap. Natapos ang training at ang ating bida ay nakaupo habang pawis na pawis, pagod na pagod. Nakatingin si Kim Boxing sa kanya at naisip. Tingnan mo siya, ganito na lang ang hitsura niya sa pagod. Ngayon, buo na ang desisyon ko, susundan ko talaga siya. May mga batang narinig na nagsasabi, pupunta ba tayo sa main estate building? Doon nakatira ang mga anak ng Lee Clan. Paano kung may makahuli sa atin? Mapapahamak tayo, pero sagot ni Kim Boxing. Huwag kayong mag-alala, mga kadit tayo rito. Kahit makapasok tayo sa main estate, walang magiging problema. At buo na talaga ang desisyon ko, susundan ko siya at titignan ko ang totoong pagsusumikap niya. Gabi na, si Kim Boxing ay nakaupo sa labas ng research lab at iniisip. Grabe, 9 na oras na ang lumipas. Ano bang ginagawa niya sa loob ng research lab na yan?
Bakit hindi pa siya lumalabas hanggang ngayon? May mga batang nagsabi, sobrang tagal na, inaantok na kami. May klase pa tayo bukas. Umalis na tayo. Pero biglang lumabas ang ating bida mula sa research lab. Nakita siya ni Kim Boxing at nasabi, sa wakas, lumabas na rin siya. Ngunit agad ding pumasok ang ating bida sa pangunahing training field ng Lee Clan. Nabigla si Kim Boxing at nagsabi, Hintay, di ba ang lugar na iyon ay para lang sa mga anak ng legit na Lee Clan? Hindi siya pwedeng pumasok doon. Pero nakita niyang tuloy-tuloy lang pumasok ang ating bida. At siya ay malakas na sumisigaw habang nag-e-ensayo. Sabi ni Kim Boxing, anong klaseng sigaw yun? Sumagot ang mga naroon. Iyan ang tunog ng training. Kapag may nagte-training, ganyan talaga ang naririnig. May isang batang nagsabi, hindi lang siya basta isang illegitimate child, mukhang totoong isa siyang young master. Sobrang kamangha-mangha siya. Grabe siyang magsumikap. Baka nga totoo ang sinabi ni na Madam at Ina. Fair na, inaantok na rin tayo. Pero si Kim Boxing ay hindi sumusuko at nagsabi, hindi pa ako aalis. Titiyakin kung makita ang katotohanan. Alam niyo ba, noong ako'y unang pumasok dito, ako rin ay ganoon ka-determined. Wala kaming pinagkaiba. Patutunayan ko yan.